So ito mga lods, no, bago tayo magsimula is pakita ko lang sa inyo yung diagram nya. Ito yung ating ilaw, dalawa, no, yung auxiliary light or blue water. Ito relay, 5-pin relay to, Bosch yung tawag. So sa ating ilaw, may dalawang wire doon, isang black at saka red. Yung red yun yung positive natin at saka yung black yun yung negative. Yun sa isang ilaw, yung kulay red o positive, dun yung ilagay sa isang 87 sa relay, isang 87A. At saka yun sa isang ilaw naman, yung red naman na isa is dun sa isang 87. Tapos sa ating switch, no, is yung isang wire nun, ilagay nyo sa number 85. At saka yung kabilang wire naman nun is doon sa ground or sa ginawa nating abang. Doon nyo ilagay yung isang wire ng switch. Tapos yung sa ating isang abang naman, no, doon sa output natin is connect natin sa 86. Manggagaling sa ignition yung kulay black na wire. Doon sa pinaglagyan natin ng abang ng positive, output is sa 86. Tapos yung 30 naman is sa fuse. May dalawang wire yung fuse, di ba? Isang line lang yun sila, pero may dalawang wire yun. Isang wire dun sa 30. Tapos yung isang wire ng fuse, yung 10 ampere fuse natin is doon sa input, sa kulay red. Doon yung i-tap yung ating isang wire ng fuse. Ito yun, socket. Dito sa socket nyo i-insert yun yung ating input, no, input wire, yung kulay red. Sana maintindihan nyo, at kung may katanungan kayo at di nyo naintindihan, comment nyo lang sa baba. Huwag kayong mahiyang magtanong. Maraming salamat. So ayan mga loads, no, ito yung ating auxiliary light. So dahil nakakabit na siya, ituturo at ipaliwanag ko na lang sa inyo yung mga connections niya. So dito meron tayong relay. So bakit may relay? Anong purpose niyan? Meron tayong relay 12 volts na 40 amperes, 5-pin relay to, no? Yan, 5-pin relay. So bakit may relay? Anong purpose niyan? Ang purpose po ng relay is para consistent yung dumadaloy na kuryente sa ating auxiliary lights. So kasi pag di nyo ito nilagyan ng relay, nirekta nyo na lang sa supply, halimbawa kung meron tayong malaking load na accessories, pag pinagana nyo yun is magkukurap yung ating auxiliary light. Halimbawa, naglagay kayo ng malakas na busina. Pag nagbusina kayo is magkukurap yung ating auxiliary light dahil wala siyang relay. So yun po ang purpose ng relay, is para consistent yung dumadaloy na kuryente papunta sa ating auxiliary light. So dito ang connection niya is unang-una, dito sa ating relay is meron siyang mga numbers. Ano, dito sa baba is number 30. Number 30 siya. So siya ay kulay black. Nakakonect siya sa ating fuse. Yan, fuse. Purpose po ng fuse, no, is halimbawa pag nag-short yung ating auxiliary or load natin, is magbe-break yung ating fuse. So hindi na masusunog yung ating mga wires, kasi ito na ang unang masusunog yan, fuse. Magbe-break niya na yung power na dumadaloy mula sa ating supply. So ang fuse is
maliit lang naman na ito ating auxiliary lights eh. So 10 amperes lang, pwede na yan. Ayan, 10 amperes po yan, no? Ayan, 10. So kukonekta natin siya. Pagkalagay natin ng fuse, so kukonekta natin siya. Yung kabilang dulo niya is doon sa input ng ating ignition. So rekta siya sa battery. Yan. So diyan ko nilagay sa red yan. Nilagay ko diyan sa red. So rekta ng battery yan. Yan yung input bago pumasok sa ating ignition. Yan. Tapos meron siyang number 86. So ito 86. Kulay niya is ano ba to? Sky blue or may pagkaputi na blue. So nilagay ko siya sa output naman ng ating battery. So pagkatapos ng ignition, output naman siya. Ito yung kulay black doon sa ating output ng ignition. So pagka on ng ating ignition, saka lang siya magkakaroon ng power papunta dito sa ating relay. Dito. Ayan. Tapos meron siyang number 85. Ito 85. Isang to. Ang kulay niya is kulay blue. Doon naman siya sa switch. Ito yung switch ko eh. Ito yung dalawang wire na to. Switch to, galing to sa switch. On off yan. On off switch yan. Switch ko is yun nga, yung spirit beast na yan. Ayan. Tapos number 87, dalawa yung 87 dito eh. So parehas lang naman yan sila. Ayan. 87A at saka 87 yun. Itong dalawang to. So ito yan. Itong dalawang to 87, parehas yan. 87A at 87. So parehas na green yan kasi parehas lang naman silang 87. So nilagay ko naman siya sa yung isang 87, nilagay ko sa isang positive ng ating auxiliary. Ito no, positive. Isang positive ng ating auxiliary light, yung isang ilaw natin. Tapos yung isang 87 naman na green is sa isang positive naman ng auxiliary. So tagi-isa sila. Yan. Doon ko siya nilagay. Tapos dito sa switch, yung isang switch, di ba yung isa galing dito sa 85 natin nilagay yung isang linya ng switch. Yung isang linya naman ng switch natin, itong black, is doon natin ilalagay sa ating abang na negative. So ground yan, galing to sa ground, sa battery. Negative ng battery ko to nilagay, which ground yun. Tapos yung negative naman ng dalawang auxiliary lights natin is pinagsama ko, dito ko siya nilagay sa isang wire ng switch natin, kasama dun sa negative line na galing sa ground. So ayun, na-connect ko na, na-connect na natin, no? Lahat ilalagay natin na yung ito. Yan, subukan natin. So nailagay ko na rin yung fuse, 10 amperes. Tara, subukan natin. Yun, naka-off yung ignition, no? So pindutin natin yung switch ng ating auxiliary. So wala, kasi nga naka-off yung ignition. So yun, naman natin. Subukan natin on yung ignition. Yan, naka-on na. Ngayon,
Ayan. So, on natin. Ayun. Gumana na. Ayan o. So, may blinker yung ating auxiliary lights na nabili, no? Ayan, gumana na. Ito po yung aking auxiliary lights. So, di naman siya ganun kalakas, pero okay na siya pang lubak. Sa highway lang naman tayo eh. Saka mahirap din pag sobrang lakas kasi masilaw. Hindi lang naman natin gamitin yan eh. Pag madilim lang, panlubak. So, kung may budget kayo, bilhin nyo yung blue water. Meron nun mas malakas yun dito. Same lang naman ang wirings yun. So, malalaman nyo pag okay yung inyong relay, no? Kasi tutunog yan. 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 So ngayon, fix na natin siya. So ang ginawa kong bracket dito, no, is flat bar lang na aluminum. Yung bracket siya ng ng plate number. So hinati ko na lang sa dalawa. Ayan, ganyan. Tapos gumawa ako ng ganito. Ayan. Pinaka bracket niya. Tapos ito ko siya ikakabit sa bolt dito sa may holder ng ating shock. Pag ganun. Pag ganyan. Tapos ako ilalagay ito dun para naiikot siya. Yan, ganyan, na-adjust siya. Gusto mong medyo tumingala ng konti, yan, tumungo, yan, ganyan. So yun na guys, no. Tapos ayos na natin to para magandang tingnan. So ito, i-mount nyo na lang doon ng maayos. Lagyan na ng cable tie para hindi malalaglag kasabay ng fuse. Yan. Tapos talian nyo ng cable tie. Tapos kung gusto nyo electrical, pwede na rin. Ipitan nyo lang. No, yun yung ginawa ko sa akin. Ginawa ko sa bracket ko. So ito, i-adjust to. Pag gusto nyo babaan, yan, ikutin nyo lang. Tapos pag gusto nyo itaasan ng konti, taasan nyo lang. At ito na yung aking mga connections. So ito, in-mount ko siya dito sa
bolt or holder ng ating panel. Tapos yung fuse natin is kalabas para pag nasiraan madali nating baklasin at palitan. So, ayan o. Mga wirings natin sa ito nakaayos dapat yan para maganda tignan.